Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung paano o rin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Nga pala, kakagaling ko lang sa trangkaso. So, hindi pa ako masyadong magaling. Okay? Kaya pasensya na kung from time to time ay inuubo ako. Kasi piniplema pa rin ako eh. Anyways, magsimula na tayo. So, may bida tayo dito. Ang bida natin ay babae. Pwede rin namang lalaki kung introvert siya. Okay? Pero since dalawa yung gender, magkakalituan tayo. Kaya kailangan kong mamili. Pero again, kahit na mamili ako sa isa lang, huwag kakalimutan na pwede rin tong reading natin sa lalaki kung introvert. Okay? So, ang pipiliin ko ay babae. Yung bida natin ay pwedeng single. Or tawag dito, byuda. Pwede ring ex to. Ex-partner. Itong bida natin. Anyways, magsimula na tayo. So, may Two of Swords tayo. Queen of Swords, the World at the Temperance. Ano kaya yung Two of Swords? Ano? Kaya, ika-clarify natin yan. Teka. Masyadong mababa pala. So, Two of Swords, kinlarify ng Ten of Swords. The Tower, double 10, no? 10 of Wands yung dulo. Anyways, kapag kasi may umuulit na card, pinag-iisa ko na lang yan. So, more like may ending na nangyari. Pag double 10, ending. The Tower, unexpected. Sudden. Or separation. Yan ang Two of Swords. So, ang dating sa akin, either may indecision or yun na yung decision, separation, or no contact nowadays. Pero ang bida natin ay ano eh, 'di ba? Single.
tingin ko recently lang yung breakup dito. Or mangyayari pa lang. Kasi kung nangyayari na to, recent lang. So, pag sinabi mong recent, mga period ng 6 months. 3 months sana pero isagad na natin sa 6 months. 6 months, within 6 months, okay? Yung breakup. Na para bang paano papasok yung 2 of swords? Hindi pa rin maka-move on. Kasi indecision siya So, hindi pa rin siya maka-move on. Hindi niya alam kung mag-move on na ba talaga. Or aasa pa. Pero again, yung topic natin ay iikot sa separation reading. Dahil dito sa The Tower, para bang dama pa rin ng bida natin yung distress, misery, adversity. O who knows, baka may deception na nangyari na yun nga, nag-lead sa separation. Kasi ang bida natin single di ba? O pwede rin byuda-byuda, pero sa case na to hindi to tatama sa byuda-byuda. O pwede rin naman naka-recover na yung byuda-byuda. Kaya lang ang nangyayari, naloko naman siya. So, case to case basis. Pero, ang sure, sa kwento na to, single siya. Single siya ngayon. Kaka-break lang niya. Ngayon, the world. Ano tong the world? Temperance. Nisip ko kung kika-clarify ko pa ba yan. Kasi negative cards lang yung kina-clarify ko. Pero maganda naman tong the world, diba? Maganda rin yung temperance. So, ang dating sa akin, may end literally or completion. Kasi doon sa kanina may indecision, di ba? Hindi pa rin siya maka-move on. So, as time goes by, mukhang mapapaisip-isip din yung bida natin na mag-move on na nga lang talaga. Kasi completion din yung meaning ng the world. Or kung di man literally ganun, may success na maaaring mangyari sa buhay niya na pwedeng mag-lead sa happiness kasi magse-celebrate siya Kasi pwede rin siyang peace. So, peace. Depende. Kung ano bang gusto niya pang mangyari sa buhay niya. Sa bida natin. Okay? Kasi may iba na ayaw na ng reconciliation. May iba naman na gusto pa. Pero possible dito, sa the world. Actually, sa temperance, reconciliation din yun. So, harmony. So, again, depende.
Ano bang gustong mangyari ng bida natin? Kasi kung gusto niya pa ng reconciliation, possible. Kung ayaw na, edi may magandang mangyayari sa buhay niya na walang kinalaman sa ex niya. Okay? Pwedeng mag-celebrate. Magiging masaya siya, magse-celebrate. So, may successful na something na maaaring mangyari sa period na to. Okay? Halimbawa, yung iba sa inyo, may nilalakad na visa. Baka ma-process na yan sa period na to. Sabihin natin, nagbabalak yung iba mag-abroad, di baka ma-topic yan ngayong period. Sabihin natin naka-schedule na yung iba sa inyo papuntang abroad, di tuloy na yan. Tuloy na yan sa period na to. Ngayon, sabihin natin may balak ma-relocate yung iba sa inyo. Possible yan. Halimbawa, naayos na yung relocation, di tuloy na yan. Ngayon, kung hindi pa topic, baka ma-topic na yung topic ng relocation. O kung di man literally ganun, ay posible ang traveling, kung gusto mag-unwind. So, possible through traveling. Ngayon, pupunta na tayo dyan sa temperance sa dulo. Ito. So, again, sabi ko nga kanina, pwede rin yung reconciliation So, kung ayaw ng reconciliation, di magiging sense of balance na yan. Mababalance niya na. Yung, dapat niya i-balance. Like, personal life, at career life. Nababalance niya na yung kanyang emotion, or logic at feelings, pwede rin. O sabihin natin marami siyang kailangang tapusin sa period na to. Mamamanage niya yung time niya. Pwede rin. Ganun ang naisip ko dito. O pwede rin tong agreement, yung temperance. So, depende sa bida kung paano niya gagamitin itong temperance base sa mga sinabi kong meaning. Okay? Pwede rin sa period na to, malaman niya na kung ano bang dapat niyang gawin. Anong goal niya, mission, objectives, purpose. Anyways, mag-end na tayo dyan sa part na yan. Since love reading to, lalagay tayo ng clue. Okay? So, ito yung clue sa pagkatao ng person niya. So, ito yung possible person o partner ng Sag. Sa reading na to, ex-partner niya. Okay? Kasi single yung bida natin Taurus, Capricorn, or Taurus again. So, sabihin natin hindi para sa inyo itong reading. Di, baka para sa someone
na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sign niya, Gemini. Ano ba tong Saturn? Capricorn or Aquarius. Ito Pisces. Ayun, may isa pa tayong clue. Same instruction. Kung hindi tumama sa inyo yung clue, di baka tumama dun sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na tuwid ang buhok, straight hair Ito naman, yung lalaki, probably mabuhok. So, may balbas siguro, or bigote, o baka ganyan talaga itsura niya. Ngayon, kung hindi straight ang buhok, may someone na kulot. Or kung di man literally kulot, wavy lang. Sabagay, kulot na rin yun. May wavy hair dito At ang huli, markings. So, may someone na may palatandaan sa itsura niya. Na para bang, pag nasa malayo siya, kita mo agad. Malalaman mo siya yon. So, paano malalaman? Sa pamamagitan ng marka. Ayan. Markings marka. So, siguro mapapansin sa makeup. Magaling mag-makeup. O may something sa makeup niya na siya lang yung may ganon. Noticeable agad. Baka peklat. Marking di peklat. Na noticeable. Balat, nunal, taling, tato. Or may something nakakaiba sa kanya, napansin agad. Sabihin natin malaki mata o maliit, or ganon din sa itsura niya sa buong mukha, like ilong, bibig, tenga, na kakaiba. Okay? Anyways, punta na tayo sa susunod. Ito naman tayo sa isa pang deck. So, sa part na to, dalawang card lang ang kukunin ko. Okay? Dalawa-dalawa. So, yung mga hindi natin na-discuss kanina o nahagip na message, dito natin makikita. Pwedeng magdugtong yung kwento, pwede rin hindi. Madalas hindi. So, anong meron dito? The Consultant. Anger. Well, may iba sa inyo, babae. So, tatama lang to sa babaeng Libra. Ewan ko po, some reason magagalit siya. Okay, sa period na to. Natabihan siya ng anger So, ewan ko kung ano ikakagalit niya, pero hindi ko na ika-clarify kasi mabilis ang reading lang to. Gagamitan ko lang ng clarifier cards kung sakaling hindi ko talaga maintindihan. So, ngayon, the consultant, babae kanina, di ba? Ngayon, lalaki. So, again, tatama tong reading natin sa lalaking nanonood o lalaking Libra. Well, may chattering tayo. So, either siya yung magiging malachismoso dito or may mangchichismis sa kanya. May chattering So, asahan natin na, yun nga, mapupunta siya sa sitwasyon na may mga chismosa sa paligid niya. Whether siya yung pag-uusapan or mapupunta lang siya sa sitwasyon na maraming chismosa kung ano-ano yung pinag-uusapan. Okay? Na para bang mau-OP siya. Out of place. So,
So, ganun ang dating dito sa chattering. Ibay na natin. Soldier, protector. Ayan. Soldier, protector. Ano nga ba to? So, sa case na to, ang dating sa akin, magiging somewhat protector yung iba sa inyo. Kakaroon ng willpower o lakas ng loob. Protektahan ang dapat protektahan. Oo, sabihin natin pahalagahan ang teritoryo, sense of safety or mga malapit sa buhay niya, para bang magiging somewhat protective ang iba sa inyo tungkol dun sa mga nabanggit ko kanina. Kailan na ba to? 3 na pala. Lipat na tayo. Kasi may last deck pa tayo eh. So, same instruction. Dalawa lang din. Dalawa. Yung card na kukunin ko. Well, sa part na to, mukhang kakaroon ng perspective yung iba sa inyo na mag-travel. Either planning pa lang or isasagawa na tong traveling sa period na to. Parang nabanggit ko rin yun, traveling, di ba? Kanina, sa tarot, sambang part yun. So, the world. Anyways, simula na tayo ng iba pang scenario. Limitless possibilities, Suzy. Ang dating sa akin, maraming way para makapag-relax. Okay? Nasa sa inyo na lang yan. Na para bang ni-encourage tong relaxation sa period na to. Noticing, listening, noticing. So, sa period na to, ini-encourage na mag-pay attention sa hearing. Baka dun na yun papasok yung may gossiping dun sa kanina. Pay attention sa mga naririnig. Kasi, ewan ko, baka makatulong yung mga bali-balitang maririnig ng iba sa inyo sa magiging sitwasyon, okay, ng iba sa inyo.
So, pay attention sa mga news na maririnig na baka pag-lead yun sa pwedeng maging sagot sa katanungan ng iba sa inyo sa isip nila. So again, pay attention sa hearing o news na mababalitaan nyo sa period na to. Baka may mensahe ang spirit guides ninyo or deceased loved ones through hearing. So magmumukha na tong psychic ability, pwede rin. So pay attention din sa mga music. So baka makakuha ng clarity yung iba sa inyo through music o gossip. Pwede rin eh. So, pag ganyan, ano na siya? Clairaudience. Kung psychic ability. Or, parang makakakuha kayo ng red flag. Ganun eh. Through hearing. So, para ma-avoid yung disaster. So, pay attention sa hearing nga. Kasi may listening dito. Or ewan ko, for some reason, encourage ang listening in all forms. Sabihin natin may problema. Kumbaga, wag lang makinig sa isang side, kundi sa both sides. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.